GCash scam na pwedeng mangyari sa tindahan mo. Mga kanegosyo, maganda po itong pag-uusapan natin ngayon at kailangan tumuto ka, lalo na kung may sari-sari store business kagaya po namin. At bago yun mga kanegosyo, gusto ko lang i-shoutout sa inyo si Ma'am Marge Ilacio, Ma'am Marge Ilacio. Kamusta po? Magandang araw po sa iyo, Ma'am Marge. Si Ma'am Marge, top fan po natin to, palagi ko siya nakikitang masipag na nagko-komento dito sa ating mga content, mga post. Basahin ko yung comment ni Ma'am ha. Hi po Sir Mark, isa po ako sa mga libo-libong followers nyo. Pwede nyo po ba ulit i-share yung post nyo about GCash scammers? May mga nabibiktima po kasi silang mga sari-sari store dito sa lugar namin sa Parañaque. Maraming salamat po and God bless. Ma'am Marge, maraming salamat po sa topic natin ngayon kasi malaking tulong po ito to spread awareness sa mga kagaya po nating negosyante. So, unahin na nga natin yung first-hand experience namin mga kanegosyo. No? Pakinggan nyo na mabuti to kasi December na, papalapit na po ang Kapaskuhan. 'Di ba? Kapag papalapit na ang Kapaskuhan, parating na yung mga mandarambong na po pwede mambiktima sa ating mga negosyante. Okay? Naglipa na sila dyan. Naglipa na sila dyan, 'di ba? So, yun nangyari po sa amin before, nagawa na namin ng content to actually. So, meron kaming regular na customer. Regular customer to, kanegosyo, araw-araw tong bumibili sa amin. Hindi namin lubos sa kalain na siya pa mismo yung mangi-scam sa amin. Well, ganoon naman siguro talaga, 'di ba? Mahirap magtiwala sa mga tao, no? So, araw-araw siyang bumibili sa amin. So, syempre, sanay kami kasi suki na namin siya. Nagpapa-cash out siya palagi. One time, nagpa-cash out siya. Yung mga naunang kina-cash out niya is totoo naman. Pero itong huling beses na nagpa-cash out po siya, 300 pesos na 350 pesos ang pinaka-cash out niya. So, ang sabi niya, by the way mga kanegosyo, ang trabaho niya pala is delivery boy. Okay? Meron siyang pinagseserbisyuhang parang isang resto karinderya, mga ihaw-ihaw, ganyan. Delivery boy siya doon. Tapos kumukuha rin po siya ng mga orders ng mga customers. Online, okay? So, meron siyang nakuhang customer, tapos umorder sa kanya. Ang sinabi niya, padala nyo na po yung payment first. Okay? So, nagpadala na ng bayad ngayon yung customer niya via GCash. Ang binigay niyang GCash number, yung GCash po namin. Kasi, tas ang sinabi niya naman sa amin, Kuya, pa-cash out po, 350. So, syempre, tiwala kami kasi everyday siyang nakikipag-transact sa amin. Bumibili ng mga produkto, nagpapa-cash out. So, edi sabi niya sa akin, Kuya, hindi pala, pahintay lang kasi hindi sa akin manggagaling padala to ng tita ko. Hindi sa device. Oo, hindi sa device ko. So, edi sabi ko, sige, okay lang, basta as long as yung reference number may bigay mo sa akin. So, edi yun na, dumating na yung 350 pesos sa phone namin, kaya pumasok na sa GCash. Edi syempre, since cash out, ibibigay mo na ngayon yung pera, 350 less the charge. So, okay na, good transaction. Bumili pa siya ng sigarilyo at saka ng soft drinks, edi okay na. Maya-maya, si Mrs. nasa bahay, tumawag sa akin. Tay, may tumatawag sa akin, nagagalit, minumura ako, pinagsisigawan ako, inaaway ako. Asan na daw yung order niya? Di ang sagot ni Mrs., teka muna, hindi kami nagpapa-order, mali yata yung tinawagan mo, wrong number ka siguro. Ang sagot sa kanya, teka, scammer ka. So, parang ang lumabas mga kanegosyo, since sa GCash scam namin dumating sa number ni Mrs., parang lumabas, kami yung naging scammer. Okay? Naintindihan nyo po? Kami yung naging scammer kasi sa amin niya pinadala. Sa number namin, sa pangalan namin. Okay? Without our knowledge na ito palang nagpa-cash out sa amin ang nangi-scam. Okay? So, syempre, makikita mo naman kung sino yung nagpa-cash out ng ganun, kung anong oras. So, edi napagtagni-tagni namin na ito yung taong to, si ganito. Siya yung nagpa-cash in cash out sa atin ng ganitong oras at ganitong amount. Yes. Oo, ganitong petsa. So, alam na namin, sabi ko, sige, ganito, magkita tayo sa barangay. Galit yung syempre, na-scam nga naman siya, 'di ba? So, naintindihan din namin yung galit niya. At the same time, syempre, kami naiinis rin kami dahil kami naman, tapat po kaming nagseserbisyo sa tindahan, naghahanap buhay lang rin kami ng tapat. So, sabi ko, sige, magkita tayo sa barangay. Nung nakapag-usap kami, doon na ipaliwanag nga namin na ganito, both sides, nagkaintindihan kami. Ngayon, buti na lang, yung barangay tanod, alam kung sino yung taong yung kilala sa lugar na yon at alam kung saan susunduin. Nung pinatawag siya, nakasakay na sa mobile, doon galit na yung so pinakulong niya po yata. And kami, hindi na kami dumagdag pa sa mga magrereklamo. Sabi namin, sige, ikaw nang bahala dyan, kung ano maging desisyon mo, nasa sayo na yan. As long as nalinis na namin yung pangalan namin, okay na kami doon. So, ano yung matututunan natin dito mga kanegosyo, di ba?
Una-una, syempre, kapag hindi dun sa device mismo nung nagpapa-cash out sa'yo, maging alerto ka na. Yes. As much as possible, ginawan din namin to ng content ni Coach Mark, hingan natin na ID. Yes, ID. Diba? May identification. Nakatunayan, sila yung nag-cash out ng ganitong oras, ganitong petsa, ganitong amount, tapos nakapirma. Tapos, yung iba nga, pinipicturan pa natin, di ba? Yes. Pinipicturan pa po namin, okay, sige, hawak nyo po yung pera, picturan po namin kayo. So, ganun kami naging kahigpit noon, and baka ngayong December, ibalik namin yung ganong klase ng paghihigpit, dahil alam nyo naman, di ba? So, ganun po yung nangyari, no? Sana, kapag kasakaling na mangyari sa inyo yan, at least aware kayo, di ba? Alam nyo na yung gagawin ninyo, mapaghandaan ninyo. Pwede kayong mag-adjust ng mga restrictions ba tawag doon? Restrictions, sorry. Alam niyo naman, Coach Mad, no? Medyo restrictions or basta mag-adjust kayo ng seguridad para sa inyo, sistema, para makaiwas tayo as much as possible sa ganyang klase ng mga sitwasyon. So second na pwedeng experience na pwede pong mangyari sa inyo is yung customer na hindi naman namin to regular na customer. First time po namin tong nakita sa tindahan. So ang sistema, syempre tayong mga negosyante, tayong mga sari-sari store owners, may peak hours po tayo na tinatawag, di ba? So maraming bumibili. So, tinimingan niya, sumabay siya doon sa maraming bumibili, nagpa-cash out siya. At since nag-offer tayo ng mga services ng GCash, pumayag tayo syempre. Okay, magkano yung kina-cash out niya? 200 pesos lang naman. So, pinakita niya sa amin ngayon. So, eto po yung, yung number, tinype niya, tapos inano niya, 200 pesos, tapos in-enter niya na, lumabas na yung pangalan namin. Tapos pinakita niya na sa amin ngayon. Eh di sabi ko, tas may iba pang bumibili. So sinisingit niya talaga ito parang tinataranta niya po kami. So habang nag-aasikaso po kami ng ibang customer, siya naman talagang pinipilit niya isingit yung sarili niya. Tas ginanyan niya lang yung cellphone niya. Tas ginanon niya na ulit. Tas naghihintay siya. Eh ako, ang ugali ko, hindi ako nagbibigay ng pera hanggat hindi ko nakikita mismo sa device ko na pumasok na yung pera. 'Di ba? Sa atin po kasi na mga sari-sari store owners, kapag kataranta na tayo, so para ma-accommodate po natin ng lahat ng customers, binibigay na lang natin kung ano hinihingi ng mga customers, which is doon po tayo nagkukulang, doon tayo nagkakamali, doon tayo nabibiktima. Hindi po ba? So, edi yung ginawa ko, iniwan ko itong mga customers na ito. Tinutukan ko po talaga siya. Wala pa dito. Tas ginawa ko, ginanong ko pati ng cellphone mo. Pagtingin ko sa cellphone niya, hindi niya pala sinend pa. So hindi niya pa sinesend. 'Di ba? Kaya pala hindi pumasok. Sabi ko, kaya hindi talaga papasokan kasi hindi mo pa sinesend. Nag-aantay na siya ng pera, 'di ba? Nagmamadali siya, tinataranta niya ako. Eh kaso hindi umubra yung style niya. Simula nung hindi na siya bumalik. So yan mga kanegosyo, napaka-importante nito. Sa oras ng peak hours, pilitin natin na wag tayong mataranta. Pilitin natin na wag tayong maging aligaga. Dahil yan ang gustong-gusto ng mga mandarambong. Yan talaga yung hinihintay nilang pagkakataon para makaisa sa atin. Yes, at hanggat maaari, gawin nyo din yung ginagawa namin na i-check nyo sa device. Lalong-lalo na ngayon, hindi na nagpapadala si GCash ng text message ng confirmation na you received this amount from this number, 'di ba? So kailangan talaga i-check mo siya sa GCash app mo, pumasok na kung di mo kabisado yung amount na meron ka na, at saka na-hide na siya ngayon kung magkano yung amount. I-check mo, meron yan sa baba na transactions, makikita mo doon. At meron din doon inbox sa baba, makikita mo doon kung may pumasok na. Doon makikita mo kapag may pumasok sa GCash mo na halimbawa 500, so nakalimutan mo, syempre marami ka cash in cash, so nakalimutan magkano na nga ba laman ng GCash ko, 'di ba? So hindi mo na maalala, punta ka lang sa transactions, click mo 'yon. Pag kinlik mo 'yon, tas may nagpa-cash out sa iyo, dapat may nakalagay doon na plus kung magkano yung amount niya, halimbawa 500, dapat plus 500. Ibig sabihin may dumagdag na 500 pesos sa GCash account mo. Okay? So ibig sabihin dumating na yung pinadala niya. So legit yung transaction niya, bigay mo na yung pera. Tapos na yung transaction nyo. Okay, mga kanegosyo? Excuse. So panghuli. Na experience po mga kanegosyo. Eto, nangyari pero hindi naman kami na-scam. Actually, nangyari siya talaga pero hindi kami in-scam at hindi ko rin alam kung nangi-scam talaga yon. Kasi may nagpunta doon na hindi ko rin naman talaga siya kilala. First time ko siya nakita, nakamotor pa po sila. Tapos, hindi pamilyar yung hilatsin na muka. Nagtatanong, boss, nagpapa-cash out kayo ng 22,000? Sabi ko, medyo malaki to Natunugan ko na kaagad. Pero ako, syempre ayoko mag-judge. Pero kailangan kong protektahan yung negosyo. Kailangan kong protektahan yung pera dahil pinaghirapan po natin yan.
bandang alas 12 na ng hating gabi yun. Kasi kung mag-operate kami, minsan 1 AM, 2 AM, bukas pa po kami. Sabi ko, parang wala akong laban dito. Sabi ko, naku, wala na sir, nai-remit ko na sa amo ko yung yung pera. So yun yung pinalabas ko. Kunyari, hindi ako yung may-ari ng tindahan. Sabi ko, pagka kasi alas 9, kinukuha niya na yung pera eh. So ito na lang natira sa akin, 200 piso. Kasi naisip ko, baka kasi etong mga to ay naniniguro lang kung meron kang available cash dyan sa loob ng kaha mo. At kung meron man, saka sila alis. Sige, babalik na lang po kami. Pagbalik nila, baka mamaya 5 motor na yan, armado, 'di ba? Tutukan ka. Asa na yung 22,000 kanina na sinasabi mo? O, 'di ba? Wala kang laban. Anong magagawa mo? Alam nila, 'di ba? Aware sila na meron kang available cash na ganung kalaki sa kaha mo. Wala ka nang magagawa. 'Di ba? Kumbaga, tinesting ka lang nila. Nung kumagat ka, ikaw na ngayon yung target nila. 'Di ba? So maging mapag-obserba po tayo diyan, maging mapanuri rin po tayo diyan at gamitin natin lagi yung presence of mind natin. Huwag po tayo mga kanegosyo na magpapabulag o magpapasilaw sa malaking pera na pwede natin kitain sa transaction na yun kung ang kapalit naman natin is yung kaligtasan natin. So yun mga kanegosyo, hindi na po namin papahabain to. Siguro yun sa mga susunod, kayo na lang po bahala maglagay ng first hand experience nyo rin para maging aware din po yung ating iba pang mga kanegosyo sa kanilang mga GCash transaction or kung anumang klase ng transaction na pwedeng mangyari na pwedeng mabudol yung ating mga kapwa sari-sari store owners. Maraming salamat mga kanegosyo sa oras ninyo. Salamat po.